Sa ating pong Republic Act 11054, yung pong nagkikreate ng Bangsamoro, yung organic law, ay nagsasabi sa section 6 po nito, nakalagay ang composition ng Bangsamoro Autonomous Region, Bangsamoro Parliament ay 80. Ang probinsya ng Sulu dapat po ay may 7 na representante dyan po sa parlamento. So ang pinaghahandaan po ng COMELEC ay 80 na miyembro ng parliament. Dahil yun po yung nakalagay sa ating batas, sa Bangsamoro Organic Law, at dun po sa election code ng Bangsamoro ay 80 rin po. At yung implementing rules and regulation na na-promulgate ng COMELEC para sa election code ay 80 rin po. So ang katanungan ng mga pumasok po sa komisyon ng mga legal issue ay ganito po. Una, pwede ba mag-proceed ang COMELEC sa halalan? Ganun ang nakalagay sa batas ay 80. Kung magkakataon po, dapat po ay ang masasagawa lang namin na halalan ay 73 lamang. Kung mag-hold kami ng election sa 73, tapos bigla nagsabi ngayon na 80 pa rin, may problema po kami. Paano po kami babalik sa 80 kung 73? Ang dapat pong solusyon talaga dyan ay yung 7 sana ay i-redistribute ng mismong parlamento doon sa mga natitirang probinsya. Pero hanggang ngayon po, sa araw na ito, ay wala po tayong redistricting o redistribution ng 7. And therefore po, technically po, meron disenfranchisement doon sa issue ng 7 na representante. Sapagkat dapat ito ay ma-distribute sa iba't ibang probinsya. Isa lang po ang pakiusap ng COMELEC. Hindi po ito pressure sa ating Kongreso, pero ang katotohanan lang po. Sana po may development kung matutuloy o hindi ang ating halalan sapagkat mag-iimprenta ang COMELEC ng balota ng huling linggo ng Disyembre. So ibig sabihin po, ipa-finalize namin ang list of candidates hopefully before December 13 of this year. Ibig sabihin po, kung hindi po magiging maliwanag, so magtutuloy-tuloy po kami kahit yung sa pagtanggap namin at yung mga pangalan ng mga kakandidato sa mga miyembro ng parliament at kasama yung 10 na accredit namin ng mga regional political parties ay maiimprenta ang pangalan sa balota. Pagkakaroon kami ng printing ng another ballot para po sa kanila. So, yung po, ang timeline lang po talaga namin dito sa ganitong klaseng development ay more or less hanggang 2nd week ng December. And this is not to put pressure with all due respect to our Congress because yan po ang realidad